Magandang araw sa lahat at maligayang pagbabalik sa Loop Kwento noong taong 1975 sa kasagsagan ng isa sa pinakamalakas na bagyo sa kasaysayan ng Pilipinas. 3 bata ang bigla na lang naglaho mula sa isang daycare sa Batangas. Ang sabi ng lahat, tinangay silang ang baha. Isang trahedya, isang aksidente. Yun ang kwentong pinaniwalaan ng lahat sa loob ng 30 taon. Pero paano kung ang kwentong yon ay isang malaking kasinungalingan? Paano kung ang bagyo ay hindi ang tunay na halimaw? Paano kung ang mga batang yun ay hindi kailanman nawala, kundi ipinagbili ngayong gabi? Samahan ninyo akong buksan ang isang lihim na silid na natagpuan sa ilalim ng lupa. Isang silid na nagtago hindi lang ng mga lumang laruan, kundi ng isang kalansay at ng isang katotohanang mas madilim pa kaysa sa gabing yun ng bagyo. Ito ang kwento ng Munting Anghel Daycare. Unang bahagi ang alingawngaw mula sa ilalim ng lupa. May mga lihim na ibinabaon ng panahon. Isinisilid sa mga siwang ng nakaraan at hinihintay lamang ang tamang sandali upang muling umahon. Ang kwentong ito ay hindi nagsisimula sa isang pagkawala, kundi sa isang pagkatuklas. Nagsisimula ito sa isang tunog, isang kalansing ng bakal sa ilalim ng sahig na gawa sa kahoy. Isang tunog na gumising sa isang kwentong matagal nang natutulog. Taong 2025 para kay Marco Santos. Isang inhinyerong praktikal na naniniwala sa bigat ng simento at tibay ng bakal. Ang lumang bahay na bato sa bayan ng Taal ay isang proyektong kailangang buuin. Bawat sulok nito ay isang kalkulasyon para sa kanyang asawa. Si Lia, isang manunulat na may malalim na pagtingin sa mga bagay-bagay. Ito ay isang tahanang puno ng mga kaluluwa at kwento. Bawat anino sa pader ay isang talata. Ang kanilang pagbabalik sa Batangas ay simula ng isang pangarap. Isang bagong buhay na itatayo sa pundasyon ng isang nakaraan na hindi nila alam ay may itinatagong kadiliman sa ilalim nito. Abala si Marco sa pag-aalis ng mga lumang tabla ng sahig sa sala. Ang amoy ng alikabok at lumang nara ay humahalo sa amoy ng pawis sa kanyang noo. Ang bawat pagpukpok ng maso, ang bawat pag-angat ng bareta, ay tila isang ritual na gumigising sa natutulog na bahay. Si Lia naman ay nakadungaw sa malaking bintana na gawa sa kapis. Pinagmamasdan ng mga puno ng mangga sa kanilang bakuran. Iniisip niya mga nobelang isusulat niya sa ilalim ng lilim nito. Ang mga tauhang lilikhain niya na maglalakad sa parehong lupang tinatapakan niya ngayon. Payapa ang lahat. Tahimik. Maliban sa paulit-ulit na tunog ng trabaho ni Marco. Hanggang sa isang tunog ang bumasag sa ritmo ng katahimikan. Hindi ito ang karaniwang tunog ng kahoy na nabibiyak o ang malagong na tunog ng bareta sa lupa. Isang matinis, solidong kalansing. Klang. Napahinto si Marco. Ang kanyang mga braso ay nanigas sa ere. Pinakinggan niya ang paligid. Baka guni-guni lang. Inulit niya ang pagpukpok sa parehong lugar. Mas marakan gayon. Klang. Muli. Ang tunog ng bakal na tumatama sa bakal. Hindi ito malakas, pero sapat na para mag-iwan ng tanong sa isipan. Lia. Tabak niya. Ang boses ay seryoso. Nawala ang gaan ng kanina lamang. Tingnan mo ito. Lumapit na si Lia. Iniiwan ang kanyang mga pangarap sa bintana. Ang noo niya ay nakakunot. Hinalis ni Marco ang isa pang tabla. At doon, sa gitna ng alikapok at kapok, isang parisukat na bakal ang unti-unting lumitaw. Ito ay isang pintuan. Isang pintuang nakabaon sa ilalim ng sahig. Nawala sa anumang lumang plano ng bahay na kanilang pinag-aralan ng ilang linggo. Ang hawakan nito ay halos kasing kulay na ng kinakalawang na metal. Tila isang peklat na ayaw magpakita. Nakatago sa ilalim ng balat ng kahoy. Hindi ito bodega. Ang unang nasabi ni Lia. Ang boses ay halos isang bulong. Isang malamig na hangin ang tila gumapang sa kanyang mga braso. Kahit na mainit at maalinsangan ng hapon. May kakaiba. Marco. Ang amoy. Tamasya. Ang amoy na sumisingaw mula sa maliit na siwang ay hindi lang amoy ng lupang matagal nang hindi nasisikatan ng araw. Mayroon itong kasamang amoy ng kalungkutan. Isang amoy ng isang bagay na nabubulok. Isang bagay na matagal nang pinabayaan at kinalimutan. Ang kuryosidad ay mas malakas kaysa sa takot. Pinagtulungan nilang buksan ang pintuan. Nagmatigas ito sa simula. Tila ayaw ibigay ang lihim na matagal na nitong itinatago. Bawat paghila ni Marco ay may kasamang ungol mula sa kinakalawang ng mga bisagra. Ngunit sa lakas ni Marco, unti-unti,
Itong bumigay. Isang marahan. Gumagaralgal na tunog ang maririnig. Parang isang buntong hininga ng isang matandang nagising sa mahimbing na pagkakatulog. Naglalabas ng hangin na 30 taong kinimkim. Nang sa wakas ay bumukas ito. Isang madilim at parisukat na butas ang tumambad sa kanila. Ang hangin mula sa ilalim ay malamig at mabigat. Kukuha akong flashlight, sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay tila lumiliit sa harap ng kadilimang yon. Pagbalik niya, siya ang unang bumaba sa hagdanang gawa sa semento. Bawat tapak niya ay may alingaw-ngaw na tila sinasagot ng katahimikan ng silid. Sumunod si Lia. Maigpit ang kapit sa braso ng asawa. Ang puso niya ay malakas na kumakabog sa kanyang dibdib. Ang silid sa ilalim. Ang silong ay hindi malaki. Ang mga pader na gawa sa adobe ay mamasa-masa. May mga ugat ng puno na sumusuot sa mga siwang. Ang sahig ay lupa lamang. Siksik at metikas. Itinutok ni Marco ang ilaw sa paligid. Mga lumang banga na basag. Isang sirang silya na may 3 paa. Mga piraso ng kahoy na hindi na makilala. Mga bagay na inabandonan ng panahon. Mga testigo sa paglipas ng mga taon. Wala namang kakaiba, sabi ni Marco. Ang boses ay may bahid ng pagkadismaya. Na tila umaasa siyang isang kayamanan ang matatagpuan. Ngunit si Lia, na may mas matalas na pakiramdam, ay may napansin sa isang sulok. Sa likod ng isang tumpok na mga lumang kahoy. Doon, itinuro niya. Ang kanyang daliri ay nanginginig. Itutok mo ang ilaw doon. Sinunod siya ni Marco. Sa simula, mukha lamang itong isang bunto ng lupa. Bahagyang mas mataas kaysa sa ibang bahagi ng sahig. Ngunit habang tinititigan nila, isang hugis ang unti-unting nabubuo sa kanilang isipan. Isang bagay na maputi at nakausli mula sa lupa. Na tila isang kakaibang uri ng kabute. Lumuhod si Marco at maingat na inalis ang lupa gamit ang kanyang mga kamay. Inakala niyang buto lamang ito ng aso o pusa. Marahil ay inilibing ng dating may-ari. Ngunit habang lumalabas ang hugis, isang pamilyar at nakakakilabot na anyo ang kanilang nakita. Marco, nanginginig ang boses ni Lia. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Siya ang unang nakaunawa. Ang bungo, ang liit. Hindi ito hayop. Isang kumpletong kalansay. Ang maliliit na buto ng tadyang, na tila mga tuyong sanga ng isang maliit na puno, ay nakayakap sa isang kawalan. Ang manipis na mga buto ng braso at hita at ang maliit na bungo. Nakahilig sa isang tabi na may madilim na butas kung nasaan ang mga mata. Tila nakatingin sa kawalan. Ang buong kalansay ay nasa posisyong nakabaluktot na parang isang sanggol na natutulog sa sinapupunan ng lupa. Nakabaon ng mababaw na tila minadali ang paglilibing. Isang huling kilos na walang paggalang. Napaatras sila. Ang kanilang hiningay tila ninakaw ng malamig na hangin ng silong. Ang pangarap nilang maging isang masayang tahanan ay biglang nabalot ng isang nakaraan na puno ng trahedya. Ito ay isang libingan. Ang bahay na ito ay may itinatagong isang maliit na kaluluwa. Agad na tinawagan ni Marco ang pulisya ng Taal. Habang hinihintay nila ang pagdating ng mga awtoridad, nakaupo sila sa sala. Hindi nagsasalita. Ang mga mata ay nakatitig sa bukas na butas sa sahig. Ang butas ay tila isang sugat na bumubuka. Naglalabas ng isang kwentong matagal nang gustong kumawala. Isang kwento ng isang batang hindi nabigyan ng pangalan. At habang ang papalapit na tunog ng sirena ay unti-unting dumadagundong, nagsimula itong humalo sa isang ibang tunog sa isipan ni Lia. Isang tunog na dala ng hangin. Isang tunog mula sa isang malayong alaala na hindi kanya ang ugong ng hangin, ang hagupit ng ulan, ang nakakabinging ingay ng isang bagyo. Dinala tayo ng alaala sa isang gabi. 30 taon na ang nakalipas. Taong 1975. Ang buong Batangas ay nasa ilalim ng bagsik ng bagyong Rosing. Sa gitna ng kadiliman, isang maliit na gusali ang nanginginig. Hinahampas ng hangin at ulan na walang awa. Sa isang kahoy na karatula na paulit-ulit na inihahampas ng hangin sa pader, nakasulat ang pangalan nito, ang Munting Anghel Daycare. At sa loob, sa gitna ng takot at kaguluhan, isang lihim ang isisilang, isang lihim na ibabaon sa lupa, at maghihintay ng 30 taon bago muling marinig ang kanyang alingaw. Ikalawang bahagi, ang Munting Anghel at ang Bagyo. Ang ugong ng sirena ng pulisya ay unti-unting naglaho, tuluyang kinain ng gabi, at napalitan ng ibang ugong, isang ugong na mas matanda, mas malakas. Ang ugong ng hangin. Dinala tayo ng alaala sa gabi ng Nobyembre, taong 1975, sa loob ng Munting Anghel Daycare.
Ang mundo ay kasing liit na lamang ng isang silid na pinaliligiran ng rumaragasang kadiliman sa labas. Ang bagyong Rosing ay isang halimaw na sumisira sa lahat ng madaanan. Ang bawat hagupit ng hangin ay isang sigaw. Ang bawat patak ng ulan ay isang bala. Sa loob, 5 silang munting kaluluwa na nakikinig sa bawat kalabog sa bubong na yero. Ang kanilang mga puso ay tumitibok na kasabay ng bawat kulog na yumanig sa kanilang munting kanlungan. Si Aling Rosario, ang tagapag-alaga, ay isang biyudang kilala sa buong Taal sa kanyang kabanalan at sa kanyang malumanay na mga kamay. Palagi siyang may hawak na rosaryo. At ang kanyang mga labi ay laging bumubulong ng panalangin. Ngayong gabi, sinubukan niyang maging isang angkor sa gitna ng unos. Pinakalma niya ang mga bata sa pamamagitan ng pagkanta ng mga awiting pambata. Ang kanyang boses ay isang manipis na sinulid ng kapayapaan sa gitna ng ingay. Ngunit sa likod ng malumanay na tinig, may ibang himig, isang himig ng pagkabalisa. Isang tensyon na mararamdaman sa paraan ng kanyang paghigpit ng hawak sa rosaryo. Huwag kayong matakot. Mag-aanak, sabi niya, habang ang ilaw mula sa lamparang digaas ay sumasayaw sa kanyang muka. Lumilikha ng mga aninong mas malaki kaysa sa kanya. Mga aninong gumagalaw na tila may sariling buhay. Ang mga anghel ay nagbabantay sa atin. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa mga bata. Hindi rin sa rosaryo. Nakatingin ito sa bintana. Sa daan na halos hindi na makita dahil sa lakas ng ulan. Tila may hinihintay siya, isang bagay na mas malakas. Mas tiyak. At mas nakakatakot kaysa sa bagyo. Ang mga bata si Ana, na mahigpit ang yakap sa kanyang manikang basahan na may isang mata na lamang, si Ben, na laging nakangiti ngunit ngayon ay tahimik na nakaupo sa isang sulok. Ang kanyang mga mata ay malaki at bilog. At si Celia, ang pinakabata, na humihikbi ng walang tunog. At si Maya, isang ulilang 5 taong gulang na laging nasa gilid. Isang anino na nagmamasid, siya ang pinakatahimik sa lahat. Kaya siya ang pinakamaraming nakikita at naririnig. At nariyan si Lito, isang payat na batang lalaki na may malulungkot na mga mata. Mga matang tila nakakita na ng higit pa sa kayang dalhin ng kanyang edad. Palagi siyang may hawak na isang maliit na laruang kabayong gawa sa kahoy. Ang pintura nito ay kupas na sa kalalaro. Mayroon siyang ubo na hindi gumagaling. Isang tuyo at mahinang tunog na tila nanggagaling sa kaibuturan ng kanyang maliit na dibdib. Ang tunog na yun ang tila kinaiinisan ni Aling Rosario. Bawat ubo ni Lito ay isang tusok sa kanyang pasensya. Habang lumalakas ang bagyo, ang pag-aalaga ni Aling Rosario ay nagsimulang magkaroon ng hangganan ng mga pader. Naglabas siya ng isang lata ng biskwit at isang karton ng gatas. Maingat niyang binigyan si Ana, Ben, at Celia. Ngunit nang lumapit si Lito, na umubo. Hinarangan siya ng kamay ni Aling Rosario. Diyan ka lang, sabi niya. Ang tinig ay malamig na. Nawala ang lahat ng init. Baka mahawa pa sila sa'yo. Itinulak niya ang isang mangkok ng malamig na lugaw papunta kay Lito gamit ang kanyang paa. Nang umubo muli ang bata, isang ubo na mas malakas kaysa sa dati. Napasigaw si Aling Rosario. Hindi ka ba titigil? Ang sigaw niya ay mas malakas pa kaysa sa kulog. At sa sandaling iyon, ang imahe ng isang mabait na lola ay nabasag sa harap ni Maya na parang salamin. Nakita niya ang tunay na anyo sa likod ng maskara. Ang mga mata ni Aling Rosario ay hindi na mata ng isang tagapag-alaga. Ang mga iyon ay mata ng isang taong sinusuri ang isang bagay na may halaga. At isang bagay na wala. Isang bagay na itatabi. At isang bagay na itatapon. Pagkatapos, isang tunog ang narinig nila mula sa labas. Isang tunog na nagpatigil sa lahat. Kahit sa bagyo, isang tunog ng motor na humihinto. Isang truck. Ang mga mata ni Aling Rosario ay nagliwanag na may kakaibang apoy. Mabilis siyang kumilos. Maanak, narito na ang sundo ninyo. Sabi niya kina Ana, Ben, at Celia. Ang kanyang boses ay muling naging matamis na parang pulot. Ngunit may pait. Isang espesyal na sasakyan para ihatid kayo sa inyong mga magulang. Isang kasinungalingan. Alam ni Maya na kasinungalingan iyon. Ang mga magulang ni Ana ay nasa ibang bansa. Si Ben ay galing sa ibang bayan. Ito ay isang kwentong hindi magkakatugma. 2 lalaking nakasuot ng itim na kapote na tumatakip sa kanilang mga mukha. Ang pumasok ng walang katok. Hindi sila nagsalita. Tanging ang tunog ng kanilang basang botas sa sahig na kawayan ng maririnig. Walang tanong. Mabilis na isinakay ni Aling Rosario ang 3 bata. Walang paalam, walang yakap. Isang mabilis na transaksyon sa gitna ng gabi. Isang paglilipat ng mga bagay. Hindi ng mga bata habang nagaganap ang lahat ng ito.
Ang takot sa puso ni Maya ay naging isang matinding puwersa na nagtulak sa kanya na kumilos. Dahan-dahan siyang umatras, palayo sa ilaw ng lampara, patungo sa isang lumang aparador na gawa sa narasa pinakamadilim na sulok ng silid. Binuksan niya ito ng walang ingay at pumasok sa loob. Isinara ang pinto ngunit nag-iwan ng isang maliit na siwang para makasilip. Ang amoy ng lumang damit at naphthalene balls ay naging kanyang kanlungan mula sa kanyang pinagtataguan. Nakita niya ang truck na umalis. Ang mga pulang ilaw nito ay nilamon ng ulan at kadiliman. Naiwan sina Aling Rosario, Lito, at si Maya na nagtatago sa sarili niyang kadiliman. Umiyak si Lito. Isang mahina, halos hindi marinig na iyak. Hinay, hinay, tawag niya sa isang ina na hindi na darating. Lumapit si Aling Rosario sa kanya, ngunit sa halip na yakapin, hinila niya ang bata sa manipis nitong braso. Tumahimik ka, sabi niya. Ang boses ay puno ng galit at pagod. Wala kang silbi. Hinila niya si Lito na pumipiglas papunta sa isang maliit na pinto sa sahig na laging nakakandado ang pinto papunta sa silong. Mula sa siwang ng aparador, nakita ni Maya ang lahat. Ang takot sa mga mata ni Lito, ang walang emosyong mukha ni Aling Rosario. Binuksan ni Aling Rosario ang pinto at itinulak si Lito sa madilim na butas. Ang huling narinig ni Maya ay ang mahinang iyak ng bata. Nabiglang naputol ng isara ni Aling Rosario ang pintuan ng malakas. Isang tunog na parang butong na bale. Isang tunog ng pagtatapos. Katahimikan. Maliban sa patuloy na paghambalos ng bagyo. Pagkatapos, isang nakakabinging dagundong ang yumanig sa buong daycare. Isang puno ng niyog ang bumagsak sa bubong. Ang mga kahoy ay naglagutukan. Ang lampara ay nahulog at namatay. At ang buong silid ay nilamon ng ganap na kadiliman. Nawalan ng malay si Maya sa loob ng aparador. Ang huling pumasok sa kanyang isipan ay ang nakabibinging katahimikan na naiwan matapos ang pagkikbi ni Lito. Ang katahimikang yun ay tumagal ng 30 taon. Hanggang sa isang detektib na nagngangalang Sofia de la Cruz ang nagpasya na pakinggan itong muli. Ikatlong bahagi ang mga basag na piraso ng alaala. Ang katahimikan, minsan, ay mas maingay kaysa sa anumang sigaw. Ito ang paniniwala ni Detective Sofia de la Cruz ng National Bureau of Investigation. Sa kanyang 30 taon sa serbisyo, natutunan niyang pakinggan ang mga kwentong hindi sinasabi. Ang mga katotohanang nagtatago sa pagitan ng mga salita. At ngayon, sa huling kasong kanyang hahawakan bago siya magretiro, isang katahimikan mula 30 taon na ang nakalipas ang bumubulong sa kanya. Humihinging hustisya, taong 2025. Nakaupo si Sofia sa kanyang opisina sa Maynila. Sa harap niya ay ang isang manipis na folder na may markang Munting Anghel Daycare, 1995. Ang opisyal na ulat isang trahedya na dulot ng kalikasan. 3 bata ang nawawala. Ipinapalagay na nalunod. Ngunit para kay Sofia, may mali. Ang autopsy report ng kalansay na natagpuan sa ilalim ng bahay ni Marco at Lia ay malinaw ang bata ay namatay dahil sa matinding malnutrisyon at dehydration. Hindi siya nalunod sa baha. Siya ay pinabayaan hanggang sa mamatay sa isang madilim na silid sa ilalim ng lupa. Hindi ito aksidente. Bulong niya sa sarili. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa larawan ng maliit na kalansay. Ito ay pagpatay. Naramdaman niya ang pressure mula sa kanyang mga superior na isara na ang kaso. Isang lumang kaso. Walang bagong ebidensya. Ngunit si Sofia, anak ng isang matapat na hepe ng pulisya mula rin sa Batangas, ay may personal na koneksyon sa lugar na yon. Para sa kanya, ang batang walang pangalan sa ilalim ng lupa ay hindi lang isang kaso. Ito ay isang responsibilidad na iniwan ng kanyang ama sa mga lumang report. Sa isang sulat kamay na tala sa gilid, may isang pangalan na nakakuha ng kanyang atensyon. Maya, isang 5 taong gulang na batang babae na natagpuang naglalakad mag-isa sa kalsada. Ilang araw matapos ang bagyo. Wala siyang maalala. Walang pamilyang naghanap. Ibinigay siya sa isang ampunan at kalaunan na inampon. Sa pamamagitan ng masusing paghahanap sa mga record, natunto ni Sofia ang kinaroroonan niya. Isang babaeng nagngangalang Maya. Ngayon ay 35 taong gulang. Isang mananahi na namumuhay ng simpleng at tahimik sa Quezon. Ang kanilang unang pagkikita ay naganap sa isang maliit na karinderya, malayo sa ingay ng syudad. Si Maya ay isang babaeng may malulungkot na mga mata, na tila laging may binabantayan sa kanyang likuran. Maya siya. At ang kanyang mga kamay ay laging abala sa paglalaro sa laylayan ng kanyang damit. Noong una, ayaw niyang makipag-usap. Ang nakaraan ay isang pinto na matagal na niyang isinara at ayaw nang buksan. Pasensya na po, sabi niya.
Ang boses ay mahina. Wala po akong maalala. Mas mabuti na pong kalimutan. Ngunit si Sofia ay hindi isang ordinaryong investigador. Hindi siya nagtanong tungkol sa krimen. Nagtanong siya tungkol sa kanyang buhay. Sa kanyang pananahi. Sa kanyang mga pangarap. Hindi siya nagmadali. Umupo lang siya at ibinahagi ang sarili niyang mga alaala ng pagkabata sa Batangas, ang amoy ng kapeng barako sa umaga. Ang tunog ng mga alon sa dalampasigan ng laiya. Unti-unti. Nakita ni Maya ang sinseridad sa mga mata ng detective. Isang babaeng hindi lang naghahanap ng sagot, kundi naghahanap ng isang taong mauunawaan. Madalas po akong managinip. Biglang sabi ni Maya. Matapos ang mahabang katahimikan. Isang madilim na lugar. Masikip. At isang kantang pambata. Paulit-ulit. Yun ang simula. Sa kanilang mga sumunod na pag-uusap. Dahan-dahang binuksan ni Maya ang mga pinto ng kanyang isipan na matagal na niyang isinara. Ngunit ang mga alaala ay pira-piraso. Malabo. Na parang isang basag na salamin. Isang imahe ng isang manikang basahan. Isang tunog ng ubo. Isang pakiramdam ng gutom. Ang tunay na pagbabago ay nangyari nang ipakita ni Sofia ang isang larawan. Isang larawan ng maliit na kabayong gawa sa kahoy na natagpuan kasama ng kalansay. Nang makita ito ni Maya, bigla siyang napahawak sa kanyang ulo. Ang kanyang paghinga ay bumilis. Ang kabayo, kay Lito iyan. Bulong niya. Ang mga luha ay nagsimulang tumulo sa kanyang mga mata. Mga luhang 30 taon na niyang hindi iniyak. Palagi niya iyong daladala. Ayaw niyang bitawan. Ang pangalang Lito ay nagbukas ng isang baha ng mga imahe sa kanyang isipan. Ang mukha ng isang payat na batang lalaki. Ang tunog ng kanyang ubo. Ang malamig na lugaw. At pagkatapos, isang bagong imahe ang lumitaw mula sa kadiliman ng kanyang alaala. Isang imaheng mas malinaw kaysa sa iba. May isang lalaki. Sabi niya. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo. Na tila nanonood ng isang pelikula sa kanyang isipan. Isang lalaking laging bumibisita sa daycare. Malinis manamit. Mabango. Lagi siyang may dalang mga laruan. Ngumingiti siya sa amin. Pero ang kanyang mga mata ay hindi. Ano ang naaalala mo sa kanya, tanong ni Sofia. Ang kanyang boses ay malumanay. Na parang naglalakad sa isang manipis na yelo. Ang kanyang kamay. Sagot ni Maya. Nung ibinigay niya ang kabayo kay Lito. Nakita ko. May suot siyang singsing. Isang malaking singsing na pilak. May nakaukit dito. Isang ibon. Isang malaking ibon na nakabuka ang pakpak. Isang agila. Isang singsing na pilak. Isang agila. Isang iting malamig. Ito ang mga unang buong piraso ng isang palaisipang 30 taon nang nakatago. Ang isang singsing na pilak. Isang iting malamig. Yan ang mga unang basag na piraso ng isang larawan ng katotohanang nakakakilabot. Minsan, ang pinakadakilang katapangan ay hindi ang lumaban, kundi ang maglakas loob na alalahanin. Sa tingin ninyo, ang pagharap ba sa nakaraan ang tanging paraan upang tunay na lumaya? Ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. At huwag kalimutang mag-subscribe upang samahan si Detective Sofia sa pagtuntun sa may-ari ng singsing na pilak sa susunod na bahagi. Ika-4 na bahagi ang maskarangang makapangyarihan. Ang singsing na may agila ay hindi lang isang alahas. Ito ay isang simbolo. Ito ang selyo ng pamilya Vargas. Isa sa mga pinakamayaman at pinakamakapangyarihang angkan sa buong Batangas. Ang kanilang pangalan ay nakaukit hindi lang sa pilak, kundi sa bawat sulok ng politika at negosyo sa probinsya. Ang impormasyong yon ang nagdala kay Detective Sofia sa dalawang magkaibang lugar. Ngunit sa iisang sentro ng misteryo. Ang una ay isang marangyang home for the aged sa labas ng bayan. Isang lugar na napapaligiran ng mga hardin at katahimikan. Ito ay itinayo sa pamamagitan ng donasyon mula sa pamilya Vargas. Dito, sa isang malinis at tahimik na silid, natagpuan niya si Aling Rosario. Ngayon, isa na siyang ubaning matanda na nakaupo sa isang wheelchair. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang rosaryo. Ngunit nang magsalita si Sofia, ang kanyang mga mata, bagamat malabo na, ay nagpakita ng isang kislap ng talas na hindi nabura ng panahon. Munting anggel, sabi ni Aling Rosario. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na tinatangay ng hangin. Isang masamang panaginip. Isang trahedya. Kinuha silang bagyo. Kinuha silang adios. Ang kanyang mga salita ay paulit-ulit. Na parang isang dasal na matagal nang saulado. May isa pong hindi kinuha ng bagyo. Sabi ni Sofia. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may diin. May isang batang iniwan para mamatay sa ilalim ng lupa. Ang pangalan niya ay Lito. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Aling Rosario.
Ngunit ang kanyang mga daliri ay humigpit sa mga butil ng rosaryo. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Napakaraming bata nun. Naaalala niyo po ba siya, tanong ni Sofia? Ang batang laging umubo sa pagbanggit ng Jehova. Isang bahagyang panginginig ang dumaan sa katawan ng matanda. Mapaglaro ang aking alaala, sabi niya. Ang kanyang mga mata ay umiiwas sa tingin ni Sofia. Ngunit si Sofia ay hindi napalinlang. Bago siya umalis, sinabi niya, nasa mas mabuting lugar na raw po sila. Sabi ninyo, mga anghel daw po ang kumuha sa kanila. Huminto siya sa may pinto. Ang kanyang likod ay nakaharap sa matanda. Anong klaseng mga anghel po? Aling Rosario, ang mga anghel po ba na dumating sakay ng isang lumang truck sa gitna ng bagyo? Sa unang pagkakataon, natigilan si Aling Rosario. Ang kanyang bibig ay bahagyang bumukas. Ngunit walang salitang lumabas sa kanyang mga mata. Nakita ni Sofia ang isang mabilis na pagdaan ng takot. Isang takot na 30 taon na niyang itinatago sa likod ng kanyang mga panalangin. Ang pangalawang lugar ay ang opisina ni Don Ricardo Vargas. Ang gusali ay moderno, gawa sa salamin at bakal. Isang tore ng kapangyarihan sa gitna ng lumang bayan. Si Don Ricardo, ngayon ay nasa mga 70, na ay isang lalaking may makisig pa ring tindig at matalas na isipan. Ang kanyang buhok ay puti na. Ngunit ang kanyang mga mata ay kasing talas ng agila sa kanyang singsing. Inamin niyang kilala niya si Aling Rosario, isang mapagkawang-gawang proyekto. Sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado at may autoridad. Tinulungan daw niya itong magtayo ng daycare para sa mga mahihirap. Isang gawa ng kabutihang loob. Ang singsing, sabi ni Don Ricardo. Itinaas ang kanyang kamay at ipinakita ang pilak na agila. Ngumiti siya. Isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Isang pamanang pamilya. Marami sa amin ang may ganito. Isang simbolo ng aming dedikasyon sa pagunlad ng bayang ito. Ang bawat sagot niya ay perpekto. Bawat salita ay pinag-isipan. Ngunit naramdaman ni Sofia ang isang pader na gawa sa pera, impluensya, at magalihim. Isang pader na napakatagal nang nakatayo. Bago malis si Sofia, may sinabi si Don Ricardo na tila isang huling payo. Detective, sabi niya. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit may bigat na parang bato. May mga trahedya na mas mabuting hayaan na lamang manatili sa nakaraan para sa kapayapaan ng lahat. Iyon ay hindi isang payo. Iyon ay isang babala. Paglabas ni Sofia sa gusali, pakiramdam niya ay hindi lang 2 tao ang kanyang kinalaban, kundi ang buong sistema ng katahimikan na bumabalot sa bayan. Ang takot, ang utang na loob, ang pagbubulag-bulagan. Ito ang mga kadena na mas matibay pa kaysa sa anumang bakal. Habang naglalakad siya pabalik sa kanyang sasakyan, tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi rehistradong numero. Hello, sagot niya. Isang boses ng isang matandang lalaki. Nanginginig at halos pabulong. Ang kanyang narinig. Ang ama mo, si Jefe de la Cruz. Tinulungan niya ako noon. Mabuting tao ang ama mo. Huminto ang boses. Natila nagipon nung lakas ng loob. Tingnan mo ang mga libro ng simbahan. Ang mga donasyon para sa mga ampunan. Taong 1,975. Malalaking halaga. Pagkatapos, ang linya ay naputol. Natigilan si Sofia. Napagtanto niya na ang ebidensya ay hindi matatagpuan sa mga salita ng mga taong nagsisinungaling. Matatagpuan ito sa mga bagay na hindi nila akalaing may makakakita. Sa mga numero, sa mga nakasulat na talaan, sa tinta na hindi nagsisinungaling. Agad siyang nagmaneho papunta sa lumang simbahan ng Taal. Ang kampana nito ay maririnig sa buong bayan habang papalapit siya. Naramdaman niya na ang sagot ay hindi nasa ilalim ng lupa, kundi nasa loob ng mga pahinang naninilaw na sa paglipas ng panahon, naghihintay na mabasa ng tamang mga mata. Ikalimang bahagi, ang silid ng katahimikan at ang libro de kwenta. Ang lumang simbahan ng Taal ay nakatayo na parang isang matandang bantay. Ang mga pader nitong gawa sa adobe ay saksi sa daan-daang taon ng mga panalangin, pangungumpisal, at mga lihim na ibinubulong lamang sa Diyos. Dito dinala si Detective Sofia ng isang misteryosong tawag sa paghahanap ng isang katotohanan nakasulat sa tinta, hindi sa dugo. Isang katotohanang hindi kayang burahin ng panahon. Sinalubong siya ng kura paroko, si Padre Manuel, isang matandang lalaki na may mabait na mga mata at mahinahong kilos. Ang kanyang mukha ay puno ng mga linya ng panahon. Bawat isa ay tila isang kwento. Siya ay isang matagal ng kaibigan ng kanyang yumaong ama.
At sa kanyang mga mata, nakita ni Sofia ang parehong uri ng integridad. Ang mga libro ng donasyon mula sa taong 75 tanong ng pari. Ang kanyang boses ay marahan, na tila ayaw gisingin ng mga natutulog na espiritu sa loob ng simbahan. Matagal na iyon. Sofia, nasa bodega na ang mga iyon, kasama ng mga kinakain na ng anay at alikabok. Ngunit nakita niya ang determinasyon sa mga mata ng detektiba. Sige, samahan mo ako. Ang iyong ama, kung nabubuhay siya, ay gagawin din ang ginagawa mo. Dinala siya ng pari sa isang maliit at maalikabok na silid sa likod ng altar. Isang lugar na bihirang pasukin. Ang amoy ng lumang papel, natuyong dahon ng palma, at natunaw na kandila ay nangingibabaw sa isang sulok. Sa ilalim ng isang tumpok na mga lumang damit ng santo na ginagamit para sa prosesyon. Naroroon ang mga libro de kwenta, malalaki at mabibigat na mga libro na balot sa katad. Ang mga pahina nito ay naninilaw na at marupok. Magkasama nilang hinalungkat ang mga pahina. Ang bawat paglipat ay maingat, na parang nagbubuklat ng isang marupok na alaala. At doon, sa ilalim ng buwan ng Disyembre, taong 1975, ilang linggo matapos ang bagyo, natakpuan nila ito. Isang serye ng malalaking donasyon mula kay Don Ricardo Vargas. Ang mga halaga ay nakakagulat. Sapat na para magpatayo ng isang maliit na kapilya. Ngunit ang mas nakapagtataka ay ang deskripsyon para sa tulong sa mga ulila sa malalayong lugar. Walang partikular na pangalan ng ampunan. Walang resibo mula sa anumang institusyon. Isang malaking halaga ng pera na tila naglaho sa hangin. Para kay Sofia, ito ay isang malinaw na senyales. Hindi ito donasyon. Ito ay pagbabayad. Ito ang presyo ng katahimikan. Habang nangyayari ito sa Taal. Sa Quezon naman, si Maya ay nasa isang maliit at tahimik na klinika. Kaharap ang isang therapist sa tulong ng mahinahong paggabay. Bumabalik siya sa gabi ng bagyo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang takot ang kanyang nararamdaman. May galit na. Isang galit na nagbibigay sa kanya ng lakas para tingnan ng mga anino nang hindi pumipikit. Isang galit na nagpapalinaw sa mga malabong imahe. May isang lugar, sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit may bagong determinasyon. Isang lugar na mas masahol pa sa silong, mas madilim, mas masikip. Tinatawag ito ni Aling Rosario na kahon na pagsisisi. Naalala niya ang mga pagkakataong umiiyak si Lito nang walang tigil dahil sa kanyang ubo o sa kanyang gutom. Hinila siya ni Aling Rosario hindi pababa sa silong, kundi sa isang maliit na pinto sa loob ng aparador. Isang pinto na hindi mo mapapansin kung hindi mo alam. Sa loob, isang espasyong kasing liit lamang ng isang ataul na nakatayo. Walang bintana, walang ilaw. May isang maliit na butas lamang sa pinto kung saan iniaabot ang isang pirasong tinapay at isang basong tubig. Dito ka mag-isip sa mga kasalanan mo. Yun ang palaging sinasabi ni Aling Rosario. Ang kanyang boses ay malamig na parang yelo. Agad na tinawagan ni Maya si Sofia. Ang kanyang hininga ay humahabol nang marinig ang tungkol sa kahon ng pagsisisi. Isang kuryente ang tila dumaloy sa katawan ni Sofia. Bumalik siya sa bahay ni Marco at Lia. Ang lugar ay isa ng crime scene. Nakakordon at tahimik. Bumaba siyang muli sa silong. Dala ang isang mas malakas na ilaw at isang maliit na maso. Pinuntahan niya ang pader sa likod ng hagdanan. Ang lugar na pinaghihinalaan niyang may kakaiba. Kinatok niya ito. Sa isang bahagi, ang tunog ay buo at siksik. Ngunit sa isang maliit na seksyon, ang tunog ay hungkag. Isang tunog ng kawalan. Gamit ang maso, maingat niyang sinira ang pader. Sa likod nito, isang siwang ang bumungad, isang espasyong napakadilim at napakaliit. Sa loob, ang hangin ay mabigat at hindi gumagalaw. Tila hininga ng isang taong matagal nang hindi humihinga. Sa pader, may mga marka ng kuko. Mahaba at desperadong mga kalmot ng maliliit na daliri na sinusubukang humanap ng labasan. Sinusubukang kumapit sa isang pag-asang wala roon. Halos masuka si Sofia sa kanyang nakita. Isang silid ng pagpapahirap para sa isang bata. At sa sahig, sa ilalim ng isang laryong hindi maayos ang pagkakakabit, may isang bagay na nakabalot sa telang may wax para hindi mabasa. Kinuha niya ito. Dahan-dahan niyang binuksan ang balot, na parang isang sagradong relikya. Sa loob, isang maliit na notebook. Isang libro de kuwenta. Ang sulat kamay ay kay Aling Rosario. Malinaw at maayos. Isang sulat kamay ng isang taong organisado. Sa unang pahina,
Nakasulat ang isang salita mga kalakal. Sa ilalim nito, 3 pangalan. Ana, Ben, Celia. Sa tabi ng bawat pangalan, may isang numero na may kasamang dolyar sign. Ang presyo ng isang bata. Ang halaga ng isang buhay. Sa ilalim ng 3 pangalan, may isa pa. Lito, ngunit ang pangalan niya ay may isang makapal na guhit sa gitna na iginuhit ng may galit. At sa tabi nito, isang salita na nakasulat sa pula sira. At sa pinakailalim, isa pang pangalan, Maya. Sa tabi nito, isang salita, nakatakas. Napatitig si Sofia sa maliit na libro. Ang bigat nito ay tila mas mabigat pa kaysa sa buong bahay. Hawak niya ang katotohanan. Isang katotohanang mas masahol pa sa isang simpleng pagpatay. Ito ay isang negosyo. Isang transaksyon ng mga kaluluwa. Hinawakan niya ng mahigpit ang libro de kwenta. Ito na ang ebidensyang hindi maitatanggi. Alam niyang hindi lang si Aling Rosario ang kanyang mahuhuli. Kaya na niyang gibain ang buong imperyo ni Don Ricardo Vargas. Ang libro ay hindi nagsasalaysay ng krimen sa pamamagitan ng mga salita. Isinasalaysay nito ang krimen sa pamamagitan ng mga numero. At para kay Sofia, yun na ang pinakamatibay na sentensya. Ang pangangaso ay malapit ng magwakas. Ika-6 na bahagi ang pakikipagharap sa demonyo. Ang libro de kwenta ay tila isang mainit na bakal sa mga kamay ni Detective Sofia. Ito ang sandata na matagal na niyang hinahanap. Ang susi na magbubukas sa lahat ng nakakandadong pinto. Ngunit bago niya ito gamitin sa korte, may isang bagay siyang kailangang gawin. Isang bagay na personal. Kailangan niyang harapin ang taong nasa likod ng lahat ng ito. Hindi bilang isang detective na may dalang warrant, kundi bilang isang tao na tumitingin sa mata ng kasamaan. Nag-iisa siyang nagmaneho papunta sa mansyon ng mga Vargas. Isang malaking bahay na napapaligiran ng matataas na pader at mga hardin na perpekto ang pagkakaayos. Isang paraiso na itinayo sa pundasyon ng impyerno. Tumanggi siyang magsamang backup. Alam niyang ang laban na ito ay kailangang magsimula sa isang tahimik na silid. Hindi sa isang maingay na operasyon. Sinalubong siya mismo ni Don Ricardo Vargas sa may pintuan. Na tila inaasahan na ang kanyang pagdating. Nakasuot ito ng isang puting linen suit. Mukhang kalmado at kagalang-galang. Na parang isang senador. Magandang hapon, Detective. Sabi niya. Ang kanyang ngiti ay kasing perpekto ng kanyang hardin. Halika. Magkape tayo. Mayroon akong bagong giling na barako. Dinala siya ni Don Ricardo sa kanyang pribadong aklatan. Ang silid ay puno ng mga librong balot sa katad at mga mamahaling painting. Ang amoy ng lumang papel at tabako ay nangingibabaw. Umupo sila sa 2 silyang gawa sa matigas na kahoy na may isang maliit na mesa sa pagitan habang nagtitimpla ng kape ang isang katulong. Nagsalita si Don Ricardo tungkol sa sining, sa kasaysayan ng Taal, sa kanyang mga proyektong pangkawang gawa para sa bayan, isang pagpapakitang ang kapangyarihan, isang paraan upang ipaalala kay Sofia kung sino ang kanyang kinakaharap, kung gaano kalalim ang mga ugat nito sa kanilang komunidad. Hindi nagsalita si Sofia. Hinayaan niya itong matapos, na parang nanonood ng isang dula, nang mailapag na ang kape, at sila na lamang dalawa ang naiwan sa silid. Dahan-dahan niyang inilabas ang libro de kwenta mula sa kanyang bag at inilapag ito sa mesang nasa pagitan nila. Ang maliit na notebook ay mukhang kaawa-awa sa gitna ng karangyaan ng silid. Alam niyo po ba kung ano ito? Don Ricardo, tanong ni Sofia. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit matatag. Sinulyapan lamang ni Don Ricardo ang notebook. Hindi nagbago ang kanyang ekspresyon. Hindi man lang siya natinak. Mukhang isang lumang listahan ng gastusin. Sabi niya, sabay higop sa kanyang kape. Marahil ay listahan ng mga donasyon. Listahan po ito ng mga bata. Sabi ni Sofia, na may katumbas na presyo. $. Isang mahabang katahimikan ang namagitan. Tanging ang tunog ng lumang orasan sa pader ang maririnig. Ang bawat pag-ikot ng segundo ay tila isang paghatol. Pagkatapos, gumiti si Don Ricardo, isang ngiti na puno ng awa. Hindi takot. Isang ngiti ng isang taong nakakaalam ng isang katotohanang hindi pa nakikita ng iba. Detective, sabi niya. Bata ka pa. Ang tingin mo sa mundo ay simple lamang. Mabuti laban sa masama. Itim at puti. Ang pagbebenta po ng bata at pagpatay ay hindi simple. Masama po iyon. Diit ni Sofia. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa ilalim ng mesa. Tingnan mo sa ganitong paraan. Sabi ni Don Ricardo. Na tila isang propesor na nagpapaliwanag sa isang mag-aaral na hindi makaunawa. Ang mga batang yon. Ano ang kanilang kinabukasan dito? Kahirapan, gutom,
Marahil ay magiging magnanakaw o pulubi. Ang ginawa ko ay ang bigyan sila ng pagkakataon. Isang mas magandang buhay sa ibang bansa. Kasama ang mga pamilyang hindi magkakaanak ngunit may kakayahang magbigay ng lahat. Ibinigay ko sila sa isang mas magandang tadhana. Si Aling Rosario, siya lamang ang instrumento. Isang kamay ng Diyos. Kung isipin mo, at si Lito tanong ni Sofia. Ang kanyang boses ay naging matalas. Ang batang may markang sira sa listahan. Anong magandang tadhana ang ibinigay niyo sa kanya? Sa unang pagkakataon. Isang anino ng inis ang dumaan sa mga mata ni Don Ricardo. Nawala ang kanyang pagkukunwari. Sa isang hardin. Detective, kailangan mong putulin ang mga mahihinang sanga para lumusog ang puno. Yun ay batas ng kalikasan. May mga sakripisyong kailangan gawin para sa mas malaking kabutihan. Yun ay isang bagay na hindi mo mauunawaan. Yun na. Isang pag-amin na hindi direktang sinabi. Isang pag-amin na balot sa isang pilosopiyang nakakasuka. Isang pagbibigay katwiran sa isang karumal-dumal na krimen. Tumayo si Sofia. Ang kanyang tasa ng kape ay hindi man lang nagalaw. Maunawaan ko po iyon, Don Ricardo. At sisiguraduhin kong maunawaan din iyon ng korte. Tumawa si Don Ricardo. Isang tawang malamig at walang saya. Detective, hawak mo ang isang maliit na notebook. Hawak ko naman ang pinakamagagaling na abogado sa bansa. Hawak ko ang utang na loob ng bayang ito. Ang mga opisyal na iniluklok ko sa pwesto. Tingnan natin kung ang hustisya mo ay may halaga sa mundong ito. May halaga po ito para sa isang batang lalaki na namatay sa ilalim ng lupa. Sagot ni Sofia. Ang kanyang mga mata ay hindi bumibitaw sa mga mata ng matanda. Umalis si Sofia sa mosyong. Dala ang bigat ng katotohanan kanyang narinig. Hindi lang isang kriminal ang kanyang kaharap, kundi isang taong naniniwala na ang kanyang krimen ay isang kabutihan. Isang Diyos sa kanyang sariling maliit na mundo. Habang paalis siya, alam niyang ang tunay na laban ay hindi magaganap sa silid na yon. Magaganap ito sa puso ng mga taong matagal nang piniling manahimik dahil sa takot. Ikapitong bahagyang bigat ng katahimikan. Ang hamon ni Don Ricardo Vargas ay hindi isang pagyayabang. Ito ay isang katotohanan na kasing bigat ng bato. Nang ilabas ni Detective Sofia ang arrest warrant para kay Don Ricardo at Aling Rosario, ang balita ay kumalat sa buong Taal na parang apoy sa tuyong damo. Ngunit ang apoy na yon ay hindi nagdulot ng liwanag. Nagdulot ito ng takot. Agad na nakapagpiyansa ang dalawa, ang kanilang mga abogado. Isang grupo mula sa Maynila na mukhang kagalang-galang at ang mga damit ay mas mahal pa sa isang taon na sahod ni Sofia, ay nagsimulang magpakalat ng kwento na si Detective de la Cruz ay isang desperadong pulis na gustong magpasikat bago magretiro, na ginagamit ang isang lumang trahedya para sa sariling kapakanan. Ang libro de kwenta. Isang gipek. Isang gawa-gawa lamang. Ang kalansay. Isang malungkot na kaso ng pagpapabaya ng isang hindi kilalang magulang na dapat ay matagal nang nakalimutan. Nagsimulang kumampi ang bayan sa pamilya Vargas. Ang mga scholar na pinapaaral nila. Ang mga kalsadang kanilang ipinagawa. Ang simbahan na kanilang pinopondohan, lahat ng ito ay naging isang pader na humaharang sa katotohanan. Sinubukan ni Sofia na kausapin ang mga posibleng testigo. Mga dating kapitbahay ng daycare. Ngunit lahat sila ay biglang nagkaroon ng amnesia. Matagal na iyon. Wala kaming maalala. Huwag niyo na kaming idamay. May mga pamilya kami. Ang bawat pinto ay nagsasara sa kanyang mukha. Naramdaman ni Sofia ang pag-iisa. Ang sistema ng hustisya na dapat niyang kakampi ay tila isang malaking makina na kayang paikutin ng pera at impluensya. Ang kaso ay nanganganib na mabasura dahil sa kakulangan ng matibay na testigo. Ang libro de kwenta ay matibay. Ngunit sasabihin ng depensa na ito ay sulat kamay lamang ng isang matandang ulyanin. Kailangan niya ng isang taong magpapatunay sa kung ano ang nakasulat doon. Kailangan niya si Maya. Habang nangyayari ito, si Maya naman ay nasa sarili niyang laban. Ang mga alaala ay bumabalik na sa kanya gabi-gabi. Malinaw at masakit ang mukha ni Lito. Ang tunog ng pagsara ng pinto ng silong, ang malamig ng ngiti ni Don Ricardo. Nalaman niya mula kay Sofia ang tungkol sa pag-aresto at ang pagtanggi ng bayan na tumulong. Isang malaking takot ang bumalot sa kanya. Paano kung balikan siya ni Don Ricardo? Paano kung ang pag-alala niya ay magdulot lamang ng panganib sa kanyang bagong buhay? Sa kapayapaang matagal niyang hinanap. Isang hapon, sa gitna ng kanyang pakalito, nagpunta siya sa isang maliit na nayon ng mga mangingisda. Hinanap niya ang taong tumawag kay Sofia. Hinanap niya si Mang Tomas. Natagpuan niya ito sa dalampasigan. Nag-aayos ng kanyang lambat. Ang kanyang mga kamay ay sanay na sa bawat buhol. Si Mang Tomas ay isang matandang lalaki na ang mukha ay kulubot na dahil sa araw at alat ng dagat. Ang kanyang mga mata ay malalim.
Tila nakita na ang lahat ng sikreto ng karagatan. Ikaw ang isa sa mga bata mula sa daycare, sabi ni Mang Tomas. Hindi man lang tumitingin kay Maya. Kilala niya ang mga mata niya. Mga matang nakakita ng isang bagay na hindi dapat makita ng isang bata. Umupo si Maya sa buhangin. Sa tabi ng matanda, hindi siya nagsalita. Hinayaan niyang ang tunog ng mga alon na magsalita para sa kanya. Ang paulit-ulit na paghampas nito sa dalampasigan ay parang isang pusong hindi mapakali. Alam mo, Ineng, sabi ni Mang Tomas matapos ang mahabang katahimikan. Habang patuloy na nag-aayos ng lambat, ang dagat ay maraming tinatago. Ngunit kahit anong itago mo, kahit gaano kalalim, sa huli, iahon din ito ng alon. Laging may pag-ahon. Ikinuwento ni Maya ang kanyang takot. Ang kanyang pag-aalinlangan. Natatakot na po ako. Tay, sabi niya, baka wala ring mangyari. Baka ako pa ang mapahamak. Si Mang Tomas ay hindi nagbigay ng payo. Sa halip, ikinuwento niya ang tungkol sa isang maliit na isda na tinatawag na bayas. Ang lahat ng isda ay sumusunod sa agos. Sabi niya, dahil yun ang madali. Ngunit ang bayas, kapag oras na para mangiitlog, lumalanggoy, ito pabalik. Patas, laban sa agos. Kahit mahirap, kahit makisya, dahil alam niyang yun ang tama. Yun ang kailangan niyang gawin para sa mga susunod sa kanya. Tumingin siya sa mga mata ni Maya. At sa unang pagkakataon, nakita ni Maya ang lungkot at pagsisisi sa mga mata ng matanda. Ang katahimikan ay isa ring kasinungalingan. Ineng, at ako, 30 taon na akong nagsisinungaling sa sarili ko. Panahon na para may isang magsabi ng totoo. Ang mga salitang yon ay tumagos sa puso ni Maya. Naunawaan niya. Ang pananahimik ay hindi kaligtasan. Ito ay pakikipagsabuatan. Ang pagtakas niya noon ay para mabuhay. Ang pagsasalita niya ngayon ay para mabigyan ng kahulugan ng buhay na yon. Kinagabihan, tinawagan ni Maya si Sofia. Detektiba, sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig pa rin. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa takot, dahil ito sa determinasyon. Handa na po akong tumistigo. Isang tinig ang babasag sa 30 taon ng katahimikan. Maaring ito ay mahina, ngunit dala nito ang bigat ng katotohanan. Sapat na kaya ang isang tinig para gibain ang isang imperyo? Kung nakikinig pa po kayo hanggang dito, maaari po bang mag-iwan kayo ng numerong 1 sa comment section sa ibaba upang malaman ko na may mga kasama pa rin ako sa paglalakbay na ito. Ang inyong presensya ang pinakamalaking inspirasyon para isalaysay ko ang huling bahagi ng nakatakdang paglilitis na ito. Ikawalong bahagi ang tinig mula sa nakaraan. Ang korte ay isang silid na puno ng katahimikan. Ngunit ang katahimikang yon ay mabigat. Puno ng mga hindi sinasabing tanong at mga nakatagong paghatol. Ito ay isang entablado kung saan ang nakaraan at kasalukuyan ay nagbabanggaan. Sa isang panig, nakaupo si Don Ricardo Vargas. Kalmado at kagalang-galang sa kanyang mamahaling suit. Napapaligiran ng kanyang mga abogado na tila mga bantay. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng kawalang interes. Ngunit ang paraan ng kanyang pagtambol ng mga daliri sa mesa ay nagpapakita ng isang tensyon na hindi maitatago. Sa kabilang panig, nakaupo si Detective Sofia at sa likod niya, si Maya. Isang maliit na figura sa gitna ng malaking drama. Ang kanyang simpleng bestida ay tila isang simbolo ng kahinaan sa harap ng kapangyarihan. Ang depensa ay malakas at walang awa. Ipinipilit nilang ang libro de Cuenta ay isang gawa-gawa lamang na madaling pekehin ng isang taong may galit sa pamilya Vargas. Si Aling Rosario ay dinala sa korte sakay ng isang wheelchair. Nakayuko at mukhang mahina. Isang kumot na nakabalot sa kanyang mga binti. Sa bawat tanong, iisa lamang ang kanyang sagot. Isang bulong na halos hindi marinig. Na kailangan pang ulitin ng clerk ng korte. Hindi ko na pumaalala. Siya ang perpektong imahe ng isang matandang nalilito. Hindi isang kriminal na may malamig na dugo. Ipinatawag din ng depensa ang isang kilalang psychologist mula sa Maynila. Isang lalaking may matalas na tingin at matamis na pananalita. Sinabi ng eksperto na ang mga alaala ng isang taong nakaranas ng matinding trauma sa pagkabata ay hindi mapagkakatiwalaan. Ang isip, sabi niya, habang nakatingin sa mga hurado, ay lumilikha ng mga kwento upang punan ang mga patlang. Ito ay tinatawag na confabulation. Ang alaala ni Maya ay hindi ebidensya. Ito ay isang mekanismo ng pagtatanggol. Isang paraan ng kanyang isip para bigyan ng kahulugan ang isang trahedya na hindi niya maunawaan. Ang lahat ng pag-asa ay nakasalalay ngayon kay Maya. Nang tawagin ang kanyang pangalan, dahan-dahan siyang tumayo.
Bawat hakbang papunta sa witness stand ay tila 1 kilometro ang haba. Ramdam niya ang mga mata ng lahat. Ang bigat ng kanilang pag-aalinlangan. Umupos siya. Ang kanyang mga kamay ay magkadikit sa kanyang kandungan. Nangginginig. Sa unang pagkakataon sa loob ng 30 taon, ilang metro na lamang ang layo niya mula kay Don Ricardo Vargas. Naramdaman niya ang malamig na tingin nito. Ngunit hindi siya umiwas. Tiningnan niya ito ng diretsyo. Isang tahimik na paghamon. Ang abogado ng depensa. Isang lalaking matalas magsalita na nagngangalang attorney, Sandoval, ay sinimulan ng kanyang walang awang pagtatanong. Bawat tanong ay isang patibong. Idinisa niya upang lituhin siya, upang palabasin siyang sinungaling o isang taong hindi matatag ang pag-iisip. Ginang, sabi ni Ate Sandoval. Ang kanyang boses ay malumanay ngunit may talima. Sinasabi niyo na nagtago kayo sa loob ng isang aparador sa gitna ng isang super typhoon. Isang bagyo na kayang magpatumba ng mga puno at magpalipad ng mga bubong. At sinasabi niyong narinig niyo nang malinaw ang lahat ng usapan. Opo, sagot ni Maya. Ang kanyang boses ay mahina. Halos hindi umabot sa mikropono. Imposible, sigaw ng abogado. Ang kanyang boses ay biglang lumakas. Ginugulat ang katahimikan ng korte. Ang isip ng isang bata ay malikhain. Marahil ay nanaginip ka lang. Marahil ay pinaghalo mo ang mga kwento na narinig mo sa paglipas ng mga taon. Hindi ba't posible yon? Patuloy ang pag-atake. Nagsimulang mag-alinlangan si Maya sa sarili. Ang mga alaala ay nagsimulang maging malabo muli. Na parang mga imahe sa likod ng isang basang salamin. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Tumingin siya kay Sofia, na tumango sa kanya ng marahan. Isang tahimik na mensahe ng suporta. Kaya mo yan. Huminga siya ng malalim. Sinasabi niyo na narinig niyo si Aling Rosario na kausap ang mga lalaki. Patuloy ni Ate Sandoval, na parang isang asong hindi bumibitaw sa kanyang biktima. Ngunit paano kayo nakakasiguro? Sa gitna ang ingayng bagyo, sa ugong ng hangin, sa kalabaw na ulan, na yun nga ang inyong narinig at hindi lamang isang panaginip. Ang tanong na yon. Ang tanong na yon ang nagpabago sa lahat dahil sa pagsisikap na patunayan ang kanyang narinig. Ang isip ni Maya ay bumalik sa eksaktong sandaling yon. Hindi sa panahon ng pinakamalakas na hangin, kundi bago pa yon. Ang isip niya ay naghanap ng isang sandali ng katahimikan. Biglang tumahimik si Maya. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang kanyang mga kamay ay tumigil sa panginginig. Isang alaala na nakabaon ng napakalalim, na natabunan ng takot at trauma. Ang biglang umahon. Malinaw na parang kristal. Hindi, sabi niya. Ang kanyang boses ay biglang naging matatag. Nawala ang lahat ng pag-aalinlangan. Hindi sa kasagsagan ng bagyo. Bago pa dumating ang pinakamalakas na hangin, lumingon siya sa hukom. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang katotohanang hindi na kayang itago. Naalala ko na po, sabi niya. Dumating si Don Ricardo. Dumating siya mismo sa daycare. Bago pa man dumating ang truck, tahimik pa nun. Umuulan lang ng mahina. Pumasok siya. Naalala ko ang amoy ng kanyang pabango. Isang amoy na hindi ko pa naamoy nun. Naalala ko ang tunog ng kanyang sapatos sa sahig na kahoy. Naalala ko ang tunog ng kanyang singsing na pilak na tumatama sa mesa habang kinakausap niya si Aling Rosario sa isang sulok. At ano ang sinabi niya, tanong ng piskal. Ang kanyang boses ay marahan, na parang ayaw putulin ang daloy ng alaala. Huminga ng malalim si Maya. At sa unang pagkakataon, direkta siyang tumingin sa mga mata ni Don Ricardo Vargas. Ang takot ay napalitan ng isang bagay na mas malakas. Narinig ko po siyang sinabi kay Aling Rosario, sabi niya. Ang kanyang boses ay malinaw at malakas. Umaalingaw-ngaw sa buong korte. Hindi na natin siya kailangan. Masyado siyang mahina. At ang sabi niya, ang pinakamahinang sanga ay kailangang putulin bago sumikat ang araw. Sa sandaling iyon, ang maskara ni Don Ricardo Vargas ay nabasag. Isang mabilis na kislap ng galit at pagkagulat ang dumaan sa kanyang mga mata. Ang kanyang mga kamay, na kanina ay kalmadong nagtatambol sa mesa, ay biglang kumuyom. Natapos ang testimonya ni Maya. Isang ganap na katahimikan ang bumalot sa korte. Walang gumagalaw. Walang nagsasalita. Ang mga mata ng mga hurado, na kanina ay puno ng pag-aalinlangan, ay ngayon ay puno ng isang bagong pagkaunawa. Ang katotohanan. Kapag nasabi na ay may sariling kapangyarihan, hindi ito nangangailangan ng espada. Ngunit ito ay mas matalas kaysa sa anumang patalim. At ngayon, ang patalim na yon ay nakatutok sa puso ng imperyo ng mga Vargas.
Ikasiyam na bahagi ang hatol at ang kapayapaan. Ang mga araw na sumunod sa testimonya ni Maya ay puno ng isang uri ng katahimikan na mas mabigat kaysa sa ingay. Naghintay ang buong bayan. Ang katahimikan sa korte ay lumabas at kumalat sa mga kalsada. Sa mga tindahan, sa matahanan. Ang pangalan ni Don Ricardo Vargas, na dati ay binabanggit ng may paggalang at takot, ay ngayon ay binubulong na may pag-aalinlangan at pagkamuhi. Ang isang tinig ni Maya ay naging libu-libong bulong. Pagkatapos, dumating ang araw ng hatol. Puno ang korte. Bawat upuan ay may laman. Nakatayo si Don Ricardo. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng bato. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na mapakali. Si Sofia at Maya ay magkatabi sa unang hilera. Hinawakan ni Sofia ang kamay ni Maya. Malamig ito, ngunit matatag. Hindi na ito nanginginig. Binasa ng hukom ang hatol. Ang kanyang boses ay malakas at walang emosyon. Sa kasong bayan Pilipinas laban kay Ricardo Vargas, guilty. Ang salitang yun ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Napatunayang nagkasala si Don Ricardo Vargas sa salang human trafficking at homicide para sa pagkamatay ni Lito. Isang makasaysayang tagumpay laban sa isang taong inakalang hindi kayang hawakan ng batas. Ang hatol ay habambuhay na pagkakakulong. Habang inilalabas ng mga pulis si Don Ricardo, ang kanyang muka ay hindi na kalmado. Ito ay puno ng galit. Isang galit ng isang hari na inagawan ng korona. Sa isang saglit, nagtama ang kanilang mga mata ni Sofia. Walang pagsisisi sa mga mata ng matanda. Tanging malamig na galit at isang tahimik na pangako ng paghihiganti. Ngunit ang hustisya ay hindi laging perpekto. Isang linggo bago basahin ang kanyang sariling hatol, si Aling Rosario ay namatay sa ospital dahil sa atake sa puso. Tahimik siyang pumanaw sa kanyang pagtulog. Dala-dala ang kanyang mga kasalanan sa hukuman na hindi nasakop ng batas ng tao. Walang nagdiwang sa kanyang pagkamatay. Tanging isang pakiramdam ng isang kabanatang hindi ganap na naisara. Isang pangungumpisal na hindi na kailanman maririnig. Isang buwan matapos ang paglilitis, opisyal nang nagretiro si Detective Sofia de la Cruz sa kanyang huling araw sa opisina. Habang nililigpit ang kanyang mga gamit, mga lumang kaso, mga larawan, ang kanyang baril at plaka, wala siyang naramdamang lungkot. Tanging kapayapaan. Ang bigat na kanyang dinala sa loob ng 30 taon ay sa wakas ay nabitawan na sa ibabaw ng kanyang mesa. Nag-iwan siya ng isang maikling sulat para sa papalit sa kanya. Nakasulat dito, palaging pakinggan ang pinakamahihinang tinig. Sila ang nagsasabi ng pinakamahalagang katotohanan. Para naman kay Maya, ang pagtatapos ng paglilitis ay hindi isang paghihiganti. Ito ay isang paglaya. Ang bigat na kanyang dinala sa loob ng 30 taon. Ang mga bangungot, ang mga sakit ng ulo, ay sa wakas ay naibaba na. Ngunit may isang bagay pa siyang kailangang gawin para sa batang lalaki na nagbigay sa kanya ng lakas ng loob na magsalita. Sa tulong ni Marco at Lia, nag-organisa sila ng isang simpleng libing para kay Lito. Bumalik sila sa Taal, sa sementeryo kung saan nakahimlay ang mga ninuno ng bayan. Ang maliit na kalansay, na ngayon ay nasa isang maliit at puting kabaong, ay sa wakas ay bibigyan ng isang marangal na hantungan sa isang maaraw na hapon. Habang ang hangin ay marahang umiihip mula sa lawa, inilibing nila siya. Walang maraming tao, tanging sina Sofia, Maya, Marco, Lia, at si Padre Manuel. Isang maliit na grupo ng mga taong pinagbuklod ng isang trahedya sa isang maliit na lapida na gawa sa puting marmol. Ipinaukit nila ang isang pangalan. Hindi na siya isang kalansay o isang biktima. Hindi na siya isang numerong may markang sira. Lito Magdiwang. Ang apelyidong Magdiwang ay pinili ni Maya. Nangangahulugan itong Magdiwang, Magsaya. Isang pangalan na puno ng pag-asa na hindi niya naranasan sa kanyang maikling buhay. Ngunit ibinibigay na sa kanya ngayon sa kawalang hanggan. Inilagay ni Maya ang maliit na kabayong gawa sa kahoy sa ibabaw ng kanyang puntod. Isang huling paalam. Isang huling regalo. Paalam. Lito. Bulong niya. Ang mga luha ay dumadaloy na ngayon. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa kapayapaan. Malaya ka na. Malaya na tayong lahat habang papalubog ang araw. Ang liwanag nito ay nagpinta ng kulay ginto sa kalangitan. Lumapit sina Marco at Lia kay Maya. May plano kami para sa bahay, sabi ni Lia. Ang kanyang boses ay malumanay. Hindi na namin ito ibebenta. Gagawin namin itong isang maliit na aklatan para sa mga bata ng Taal, sabi ni Marco. Isang lugar na ligtas. Isang lugar na puno ng mga kwento at pangarap. Tumingin si Lia kay Maya at ngumiti. At may pangalan na kami para dito,
Tatawagin namin itong liwanag ni Lito. Ang ilaw ni Lito. Isang libingan ang napuno na, ngunit mula sa pinakamadilim na lugar, isang bagong liwanag ang nagsisimulang umusbong. Dahil pagkatapos ng bawat hatol, ang tunay na aral ay hindi matatagpuan sa parusa. Matatagpuan ito sa kung paano pinipili ng mga naiwan na magpatuloy sa buhay. Ika-10 bahagi ang mga bagong alingaw. Isang taon ang lumipas. Ang panahon ay nagpatuloy sa kanyang pag-ikot. Ngunit para sa Taal, may nagbago. Ang dating bahay na bato, na dating naglalaman ng isang madilim na lihim at isang mabigat na katahimikan, ay ngayon ay puno na ng buhay. Ang liwanag ni Lito Community Library ay naging isang kanlungan para sa mga bata ng Taal. Ang mga pader nito, na dati ay saksi sa kalungkutan, ay ngayon ay pinalamutian ng mga makukulay na guhit ng mga bata mga bahay. May nga bulaklak, mga araw na laging nakangiti. Ang hangin ay hindi na amoy lumang lupa at pagsisisi, kundi amoy ng mga bagong libro, Crayola, at masayang tawanan. Si Sofia de la Cruz, sa kanyang payapang pagre-retiro, ay nakatira na ngayon sa isang maliit na bahay sa tabi ng dagat, bawat umaga. Habang nagkakape at pinagmamasdan ng pagsikat ng araw, isinusulat niya ang kwento ng munting anghel, hindi bilang isang police report na puno ng mga teknikal na detalye, kundi bilang isang testamento, isang kwento ng katapangan at pag-asa, isang paraan upang siguraduhin na ang mga pangalan ni Lito, Ana, Pen, at Celia ay hindi na muling makakalimutan. Natagpuan niya ang kanyang kapayapaan hindi sa paghuli ng mga kriminal, kundi sa pag-iingat ng mga alaala. Si Maya ay hindi na isang anino. Hindi na siya nagtatago. Natagpuan niya ang kanyang boses at ginagamit niya ito para tulungan ng iba. Naging isang aktibong tagapagsalita siya para sa mga karapatan ng mga bata. Nagbibigay ng mga seminar at suporta sa mga biktima ng pang-aabuso sa buong bansa. Ang kanyang mga sugat ay naging kanyang lakas. Ang kanyang kwento, na dati ay isang sumpa, ay ngayon ay isang mensahe ng pag-asa. Isang patunay na kahit ang pinakabasag na piraso ay maaaring buuin muli. Sina Marco at Lia, natagpuan nila ang isang mas malalim na kahulugan sa kanilang pagbabalik sa probinsya. Hindi lang sila nagtayo ng isang bahay. Nagtayo sila ng isang komunidad. Naging mga tagapangalaga sila ng isang liwanag na ipinanganak mula sa kadiliman. Sila ang naging patunay na ang isang tahanan ay hindi lamang tungkol sa mga pader at bubong, kundi tungkol sa mga pusong naninirahan dito. Isang hapon, nakaupo si Maya sa isang maliit na upuan sa loob ng aklatan. Napapaligiran siya ng mga bata. Nasabik na nakikinig habang nagbabasa siya ng isang kwentong pambata tungkol sa isang bituin na natatakot magliwanag. Ang kanyang mukha ay kalmado. Ang kanyang ngiti, sa unang pagkakataon, ay walang bahid ng anumang lungkot. Ito ay isang ngiti na buo, isang maliit na batang babae ang lumapit sa kanya matapos ang kwento. Ate Maya, tanong niya. Ang kanyang mga mata ay malaki at puno ng pagtataka. Bakit po liwanag ni Lito ang pangalan ng library? Ngumiti si Maya. Isang ngiting tunay at nagliliwanag. Hinaplos niya ang buhok ng bata. Dahil si Lito, sabi niya. Ang kanyang boses ay malumanay at puno ng pagmamahal. Ay isang batang lalaki na nagturo sa ating lahat na walang ilaw na masyadong maliit hanggat ito ay may lakas ng loob na magliwanag. Kaya nitong pawiin kahit ang pinakamatinding kadiliman. Ang kwento ay nagtatapos sa ngiting yon. Isang ngiti na isang pangako. Isang ngiti na nagsasabing ang pag-asa ay laging posible. And dito nagtatapos ang kwento ng munting anghel daycare. Isang paalala na ang pinakamatinding kadiliman ay madalas nagtatago sa likod ng mga pinakamabait na ngiti. Ngunit ipinakita rin nito na walang lihim na hindi nabubunyag. At kahit ang pinakamaliit na tinig, tulad ng kay Maya, ay kayang magpabagsak ng isang imperyo ng kasinungalingan. Ang hustisya ay hindi laging perpekto. Ngunit ang pag-asa ay laging may puwang. Ano ang pinakamahalagang aral na inyong natutunan sa kwentong ito? Ibahagi po ang inyong saloobin sa comment section sa ibaba. Kung ang mga kwentong tulad nito ay mahalaga sa inyo, maaari po ninyong ikonsidera ang pag-subscribe sa LOP Kwento. Maraming salamat sa inyong oras at sa inyong pakikinig. Hanggang sa susunod nating paglalakbay.